Terence Romeo, unrestricted free agent na. So yun nga, kalat na nga po sa iba't ibang social media platform ang pagiging unrestricted free agent ni Terence Romeo. So wala naman po talagang hindi makakakilala kay Terence Romeo sa mundo ng PBA. Even international, kilalang kilala po si Terence Romeo sa tindi na kanya mga crossover. So yun nga. So ano nga ba nangyari kay Terence Romeo at sa kanyang 12 years stint sa PBA? Kasi naging journeyman si Terence Romeo. I mean, drafted siya ng Global Port Batang Pier as their 5th overall pick sa first round. So ang noong 2013 po kasi ang first overall draft pick sa first round ay si Greg Slaughter ng Ginebra, si Ian Sangalang ng Magnolia, Raymond Almasan dito po sa Rain or Shine, si James Forrester po ang 4th overall draft pick. So akala ko nga po si Terence ang kukuhanin ng Ginebra, pero in fairness naman kay James Forrester, si James Forrester po ay maganda rin ang kanyang performance nung college. So dunker, slasher, shooter, sa defense magaling din. So kaya siguro ito yung naging key ng Ginebra para kuhanin si James Forrester over Terence Romeo. Pero nga, napakaswerte ng Global Port nung time na yon kasi inabot pa nila sa 5th overall si Terence. And yun nga, ang ganda ng nangyari sa career ni Terence sa Global Port. Kumbaga, first game niya nga sa PBA official, nagkaroon siya ng 34 points. Tapos yun nga, nung nakaharap niya yung Ginebra, sinabi nga ni Mark Caguioa sa kanya dati na para nakikita ni Mark Caguioa ang sarili niya kay Terence na nag-uumpisa pa lang siya. So nagkaroon sila na shootout, 27 points si Terence, 21 naman si Mark. So at ang sobrang ganda ng kanilang shootout doon. Nanalo yung Ginebra nung time na yon, pero sobrang explosive ni Terence. So yun nga, so yun at naging journeyman nga siya. 2018 na trade na siya, so 5 years lang yung stint niya sa Global Port. 2018 napunta siya sa TNT, tapos sa trade siya sa San Miguel. Nagtagal naman siya ng 5 years, 2019 to 2024, nakuha niya yung championship doon. Tapos yun nga, suddenly na trade siya sa Terra Firma. At alam naman natin ang status ng Terra Firma na for sale na. And yun, so nangyari, unrestricted free agent na nga po si Terence Romeo. So career average si Terence Romeo, 16 points per game, 2.8 rebounds, 3.4 assists, 0.7 steal, at 0.1 block, which is napaka-decent numbers yan pagdating sa mga guard. So at kilala naman po natin kung gaano ka-explosive ni Terence Romeo. So wala tayong masasabi sa skills ni Terence Romeo kung hindi lang talaga siya binakbak ng injury. So talagang isa siya sa mga superstar at mukha ng PBA. So ganun pa man ay ngayon ay unrestricted free agent na si Terence. So ibig sabihin, anytime po pwede siyang pumirma ng kahit anong kontrata sa kahit anong team. So meron po akong 5 team na napili na po pwedeng paglaro ni Terence kung sakasakali. Ito yung opinion ko lamang. So ang una pong team na nakikita ko ay ang Phoenix Fuel Master. Wala po kasing superstar dyan sa Phoenix pagdating sa guard position. Si Taffin po kasi ay more on small forward. Si Tyler Teo sa point guard. So yan, at Jason Perkins of course sa power forward or sa bigs. So pwede si Terence dyan. At alam naman po natin na magaling sa isolation si Terence. So under new head coach Willie Wilson, sa aking palagay ay magsashine si Terence dyan. Pangalawa po is pwedeng sa Meralco. So do MVP team pa rin siya, so pwede rin naman siya maglaro doon kung kukuhanin siya ng Meralco Bolts. So alam naman natin wala si Alain Maliksi at ang yung guard rotation ng Meralco ay talagang kinakailangan nila ng katulad ni Terence Romeo na offensive, may offensive prowess. So isa pa sa team na nakikita po natin ay Converge. So alam naman natin na kakasign lang din ni Shawnee Winston. So tapos wala pang Mikey Williams. So si Terence Romeo pwede dyan. Pwede siyang maging pareha silang galing, alam ko pareha silang galing ng FEU ni Stockton. So magandang combination siguro kung Stockton at Terence
ang maglalaro together. Pangapat po, nakikita po natin ay ang Rain or Shine. So alam naman po natin na ang Rain or Shine ay loaded din ng guards with Gian Mamuyak, yan. So nandyan din po si Adrian Nocum at yung iba't ibang guards ng Rain or Shine. Pero under Coach Yang Giao, masasabi natin na bagay din siya doon kasi gumagamit po si Coach Yang Giao ng veterans at the same time 10 to 12 players ang rotation ni Coach Yang Giao. And kung sakasakali magti-team up na naman sila sa pangatlong pagkakataon ni Stanley Pringle. So parang Fast and the Furious version 2.0 kung papermind siya ng Rain or Shine. So yun, at the same time, ang isa sa mga nakikita ko, ang panglima at panghuli ay ang Barangay Ginebra. So alam naman natin, loaded din ng guards to without LA Tenorio na nasa Magnolia. So pwede rin naman na kumbaga nandiyan si Scotty, Stephen Holt, RJ Abarrientos, Nards Pinto, Maverick Anmisi. Pero ang kulang sa Ginebra is go-to guy. So go-to guy na buong loob. Tapos kumbaga kung hindi ako tumira sa crunch time, yan yung mga kailangan ng Ginebra. At do alam naman natin nang niraran talaga ng Ginebra ay triangle offense, more on motion. So pero kumbaga ilagay mo isang Terence Romeo dyan, isolation, sure ako para ka naglagay ng isa pang Justin Brownlee sa katauhan ni Terence Romeo. So yun nga, hindi lang pala pang-5, so meron pang pang-6, Magnolia Hotshot. So Magnolia, alam naman natin nagkaroon ng encounter noon si Tenorio at si Terence, pero sa palagay ko wala na yun. So yun kumbaga bad blood lang as being player. Pero kung ilalagay mo siya combination ni Mark Baroka, tapos Paul Lee, Jerome Lastimosa, tapos Terence, sobrang explosive, makakasabay sila sa guards ng Ginebra. So yun, so sa tingin ko yung 6 na yan ang pwedeng puntahan ni Terence Romeo at sana mabigyan pa sa isa pang pagkakataon na may pakita yung kanyang skills at talent. So yun lang muna for today's video. Kayo, sino sa palagay nyo ang nararapat na team para kay Terence Romeo? So comment lang po kayo sa baba, follow and share.